Walang tigil ngayon si VP Sara sa pagpanat niya sa administrasyon. Bago pa man yata siya nakabalik sa Pilipinas mula sa kanyang bakasyon sa Germany, ay binanatang niya na itong si General Marbil patungkol sa issue ng kanyang security. Yung pagbabawas ng 75 na parte ng kanyang security detail. Sa sulat pa lang niya kay General Marbil, kitang-kita mo na kung ano bang attitude meron siya. Walang paggalang sa posisyon ni General Marbil. Tinawag lang niya ito Romel. Manang-mana pa sa kanyang ama. Matapang. Walang sinisino. Maliban lang yata sa China. Sa dami ng kanyang mga pinagsasabi, wala ni isa sa mga nasulat at nasabi niya ang patungkol sa kanyang pagtalilis ng Pilipinas habang papalakas lalo ang super typhoon na si Karina. Never siya nagkaroon ng press con o kaya explanation kung ano ba ang nangyari sa kanyang bakasyon sa Germany at bakit mas pinili pa niya magbakasyon kaysa tumulong muna sana sa pamalaan sa kinaharap na bagyo. The Office of the Vice President says Vice President Sara Duterte's trip to Germany received the necessary approvals. In a statement on Thursday, July 25, the OVP says it was unfortunate that Duterte's personal trip coincided with the onslaught of Typhoon Karina in the southwest monsoon in many parts of Luzon. According to the OVP, Duterte received a travel authority issued by the Office of the President dated July 9. Nevertheless, the OVP assures that it's always ready to assist families affected by calamities. As news spread of Duterte's trip on Wednesday, July 24, netizens mostly posted comments on social media wondering why she had to leave the country amid a calamity. At hindi ba kinindinan niya rin ang gobyerno tungkol sa naging disaster response? Pero ang mga ito ay bumuelta rin sa kanya dahil ilang mambabatas ang kinuna siya na imbes na siya ay tumulong habang may bagyo, siya ay umalis at nagbakasyon. Lumilikha siya ng ingay. Para ba ito'y mawala ang isyong bakasyong Germany? Well, for me, kahit tila ba ini-ignore niya ang usaping bakasyon sa Germany, syempre mas gugustuhin pa rin ng taong bayan, ipaliwanag niya kung bakit nga mas pinili niya magbakasyon. At ipaubayan na lang sa kanyang mga tao ang pagganap sana sa kanyang tungkulin. Tungkulin niya bilang vice-presidente. Pero imbis na ito muna ang kanyang dapat na ipaliwanag, pero matsada na siya sa pambabatiko sa gobyerno. At inuna nga sa kanyang ratsada, itong si General Marbil. Bakit ginawang big deal kaya ito? Hindi ba napakalaki naman ang natira sa kanyang security? 358 pa rin. Kulang pa ba talaga yun? Our chief PNP has already spoken when he said that there's no imminent threat to our vice president on the side of the AFP because the Presidential Security Command is under the umbrella of the AFP. Of course, we'll be performing our mission of protecting our BBIPs from harm. Ito nga't pinuna siya ni Congressman Dan Fernandez. At ang sabi, mas swerte pa nga siya dahil sa kahit na hindi ganun kayaman ang ating bansa, ay nabigyan pa siya ng ganung kalaking security. 358. Samantalang kung ikukompute mo raw, kada isang isla, 75 soldiers lang ang maaaring i-assign dahil nga kulang. Pero siya, nag-iisa, meron siyang 358 na bantay. And we are archipelagic nation, di ba? At kung tayo archipelagic nation, we compose of, I think, 7,641 islands. At 2,000 doon ang inhabited by ng tao. At 2,000 inhabited ng tao, di ba? At meron tayong 150,000 na mga sundalo who is scattered behind doon sa 2,000 islands. Meron tayong 75 soldiers na naka-assign lamang sa bawat isla. At kung represent that, kung meron si Pisara na 400 na sundalo naka-assign sa kanya, at meron tayong 75 soldiers sa bawat isla, I think that is excessive and that is somehow irrational. Being a public official, we must be prudent, di ba? To see the bigger budget of our government, di ba? We have to maximize, and the work of the AFP is the external threats, di ba? And I hope na siguro yung 400 na bigay sa kanya, I think she have to be thankful to the government for giving that numbers of AFP. Kasi kung titignan mo, mas marami pa yung talaga sa kanya kesa ibibigay natin sa bawat isla ng ating bansa. Kung yun ang pagpapasiyan natin ng ratio. But of course, ang ratio ng mga sundalo is not that way. Hindi gano'n. Kasi naka-standby sila for any threats against our nation. Pero pagdating sa police,
effectively sabihin dahil almost nalilisa po natin yung ideal ratio na 1 is to 500. Then, ito pa ang isang puna ni VP Sara. Ang sabi niya, ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa ating domestic affairs. Subalit, ang Pilipinas ngayon daw ay dali-daling yuyuko at susundan lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyaga tulad na lang ng ICC. Oops! Bakit ICC lang ang nabanggit kaya ni VP Sara? Dahil ba concerned sila sa issue ng ICC dahil ang kanyang ama, pati siya, at ang iba nilang kaalyado ay naging suspect na sa kasong crime against humanity dahil sa paphang issue? The ICC is currently investigating 17 countries, one of them the Philippines, for alleged crimes against humanity for the estimated 27,000 people killed in Rodrigo Duterte's war on drugs, and the mysterious Davao Death Squad who killed and dumped people in mass graves on orders of then-Mayor Rodrigo Duterte, as sworn by witnesses now in hiding. You are certainly dealing with people that have some kind of power, and that means that you are upsetting some people just by existing and by conducting your job. So I believe that it is totally unacceptable to put out fake news about an institution that is seeking justice, and at the same time, it seems to me that it is unavoidable in our current world. The ICC detention center is a five-star hotel compared to the Philippines' crowded jails. But will a former president such as Duterte ever spend a day here? Bakit hindi niya kaya nababanggit ang sinasabing panghihimasok ng China sa ating bansa? Di ba mas malinaw ang issue patungkol sa ginagawa ng China sa atin? Dito nga dito sa issue na to, ramdam na ramdam mo ang lungkot sa tinig ni DND Secretary Lorenzana noon. Bago bumiyahe papuntang Vietnam, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi aatras ang Pilipinas sa mga hawak nito sa Spratly Islands. Pero noong Agosto lamang po, bumitaw tayo sa sandbar na Sandy Cay matapos magreklamo ang China. Magtatayo sana ng mga Nipa huts ang Philippine Marines sa Sandy Cay bilang shelter para sa mga mangingisda pag may bagyo. Ang Sandy Cay ay isang sandbar na ilang kilometro lamang ang layo sa Pag-asa Island na hawak natin. Pero paliwanag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi na itutuloy ang konstruksyon dahil pinalagan ito ng China. Wala na rin daw nagawa si Lorenzana dahil mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi na huwag na itong ituloy. We tried to put some structures in one of the sandbars near our island, and the Chinese reacted. And so the president came to know about this, and they said, let's pull out. Lugmong-lugmong nga dahil pinatigil nga daw nitong si dating Pangulong Duterte yung balak ng construction dito sa Sandy Cay, yung sandbar natin. Dahil iyon ay pagpapatibay pa rin ang ating karapatan sa nasabing area. Pero ano ba ang tugon dito ni dating Pangulong Duterte? President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, "Why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar?" He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Hinayaan niya ang China ang magpatrol sa nasabing lugar. At bakit niya daw ididepensa itong sandbar na ito? Hindi, pati maraming esperon was there, sir. So just to make sure, and pointedly, I said to President Xi Jinping, in front of the two panels opposite each other, sabi ko, Mr. President, there was a long discussion, but I said, Mr. President, I know that we have conflicting claims, but I have plans of going to the West Philippine Sea to dig my oil. At tapos, ang sagot ni President Xi Jinping, almost in whisper, parang ganito, sir, magkaharap. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time, be prudent about it. Sabi ko,
mag-dig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, you know, Mr. President, please do not do that. He said, please do not do that. You will just sour up, or, you know, we have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, there will be trouble. O, ito ba ay pagyuko sa kagustuhan at pangingialam ng China sa atin? At tulad niya, nagsalita siya patungkol sa ICC. Bakit hindi niya kaya nabanggit yung WPS? Hindi ba't sinabi rin nila na pagtungkol sa foreign relations ay wala siyang mandate magsalita patungkol dito? Bakit kaya itong tungkol sa ICC? Meron siyang say. Kung papasin ninyo, itong mga sinasabi niya, dapat sinabi niya ito noon pa, nung Pangulo pa ang kanyang ama. Ito mga sinasabi niya kasi ay parang patungkol sa kanyang ama, sa mga ginawa ng kanyang ama nung ito ay presidente pa. Malakas din ang loob na sinabi ni VP Sara na we Filipinos deserve better. So I am using my position, resources, and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. Talaga namang we deserve better. Sana noon mo pa yan sinabi nung panahon ni dating Pangulong Duterte at hindi ka na sana nagpakalbo noon at pilitin ang iyong ama na tumakbo. Dahil naniniwala kang we deserve better. Isa ka sa naging instrumento rin para tumakbo ang iyong ama. At isa ako sa bumoto sa kanya, hindi lang bumoto, nagkampanya pa ako para sa kanya. At dahil sa pagkapanalo ng iyong ama, ito na nga ang ating sinapit. Maraming pogo, illegal na pogo, mga Chinese na ngayon ay nagpapanggap na natural-born Filipinos, mga peking birth certificate, namayagpag sila at namayagpag din ang pogo. Nagkaproblema rin tayo sa family. Kakasuhan na ng dating senador at ngayon chairman ng Philippine Red Cross na si Richard Gordon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng maanumalyang 42 bilyong pisong formally deal. Ayon kay Gordon, mayroon siyang hawak na kumpletong detalye sa kung paano sangkot dito si dating Pangulong Duterte. In fact, I'm ready. May timeline ako kung kailan nagsimula. Kung anong role ni President Duterte, nakalagay lahat dyan. At saan nahuli ang isda? Sabi niya, sabi ko, bigyan ko lang kayo ng sample. Sabi niya, on August, sabi niya, ako ang nagutos na ilipat ang pera. He was the one who transferred the money. Ayan, no? August 31. Duterte says he was the one who ordered Duque to transfer the money. Una nang inirekomenda ni Gordon noong siya pa ang nakaupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kaso kay Duterte oras na matapos ang kanyang termino. Pero bigong makakuha ng sapat na boto si Gordon mula sa mga senador para sa kanilang isinumiting report. Ayon kay Gordon, umabot umano sa Senado ang impluensya ni Duterte kaya hindi nila nakuha ang sapat na boto. Definitely. Hindi kagalaw sa Senado kung ang presidente sinabi niya ayoko mangyari yan. Kaya yun ang isang problema natin, yung integridad ng bawat ng bawat nilalagay natin. Kailangan may paninindigan. Sino namuno? Michael Yang pa rin. Kung hindi siguro nanalo ang iyong ama, baka wala tayong masyadong pinoproblemang Michael Yang. That started with dangerous drugs kay Congressman Chairman East Barbers. Yung MR 999 established doon, yung 3.6 billion na nakuha ng PIDEA. At under the chairmanship of Chairman Paduano, established that si Eddie Yang, yung incorporator doon, is related, no? Pag titignan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no? That yung kapatid niya ni Michael Yang, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nolo Lin, nila Wen Xiang Lin. So, basically, makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these POGOs have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin natin imbestigahan. Na nakapasok at nakapagpayaman dito sa ating bansa. Lahat na yata ng negosyo na sinasabi nilang illegal. Si Michael Yang ang nakikita sa likod noon. We really deserve better. Sana pinakita mo yan, na we deserve better nung panahong may bagyong Karina. Hindi ka sana umalis, pinakita mo sana we deserve you as our Vice President. Paano mo ngayon masasabing we deserve better? Mas inuna mong tumalilis at nagbakasyon. Ano ka magiging boses
Siguro maging boses ka muna dito sa mga COA flags patungkol sa inyong syudad dyan sa Davao City. Yung mga pondong na ilagak sa inyo, paano nyo bang nagastos ito? I-account nyo mabuti. Isama nyo na rin yung 51 billion na naka-allocate kay Congressman Pulong Duterte. At least yun, mas malapit-lapit ka. Malalaman mong katotohanan. At maging boses ka para sa amin. Ikaw mangunguna? Kung ganyan ang paniniwala mo, sabi nga natin, noon ka pa sana pumuna dahil maraming naging anomalya di umano sa panahon ng iyong ama. Sana naging boses ka na rin noon dahil naniniwala kang we deserve better. Binanggit pa ni VP Sara ang kanya naging karanasan sa tubig baha sa bahay ng kanyang mga magulang sa Davao City. Teka lang, sino ba ang mayor noon? Sino ba ang mga naging leader ng Davao City noong mga panahon na yun? Dapat binanggit mo. Baka ang tatay mo ang mayor noon, nung panahon na babaha. O di ba halos pamilya nyo na ang tumayong leader ng Davao City? Hindi ba dapat naayos nyo yan mismo? Ikaw matagal ka rin naging mayor. Si Pulong Duterte naging mayor din. Naging vice mayor mo pa. Ngayon si Baste, mayor na rin. Naging congressman din ang tatay mo. At naging congressman din si Pulong na may 51 billion pesos na allocated para dyan sa bayan ninyo, sa lungsod ninyo. Bakit niyo ka nagrereklamo? Hindi ba dapat na ayos siya nung panahon ninyo? Na hanggang ngayon panahon niyo pa rin? Ang sabi mo, nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko ring maglakad sa tubig baha na hanggang dibdib at tuluyan lumoy na lamang. Kung sinasabi niya kasing 2016 pa dapat ito, ilang taon bang naging presidente yung tatay mo? Hindi ba pinagbuhusan nga niya ng pondo ang build? Hindi ba dapat inuna niya na yan? Ang dami kayang proyekto sa Davao City. Namayagpag nga doon ang CLTG Builders at itong Alfrego Builders na pagmamay-ari ng kamag-anak ni Bongo. Bakit hindi nyo pa napagawa o napaayos yung Davao City para hindi binabaha? Nakakapagtaka lang, di ba? Na ngayon kayo magrereklamo, samantalang ang dami niyong panahon para gawin yan. Ang dami niyo kayang pondong nakuha para sa Davao City. Vice President Sara Duterte is criticizing the national government for its failure to fund a flood control program in Davao City and seemingly blasts President Bongbong Marcos by alluding to issues hounding him. In a statement, Duterte cites her own personal experiences dealing with calamities and questions why the master plan and feasibility study for flood control for Davao City, which was formulated during the time of her father, former President Rodrigo Duterte's administration, has yet to be funded. Duterte accuses the government of not funding the flood control program merely because the mayor of Davao City is a Duterte. Sino ba ang dapat mong sisihin doon sa nakaraan sa inyo? Hindi ba dapat kayo, yung pamilya Duterte, na siyang namuno dyan sa Davao City? Senate President Cheese Escudero finds Vice President Sara Duterte's rant against the government perplexing, noting her father's alleged failure to address some of the issues during his term. Escudero says Duterte's actions were not surprising following her resignation from the cabinet of President Bongbong Marcos, who was her running mate in the 2022 elections under Uniteam. The Senate President says the Vice President's criticisms, specifically on the Marcos administration's lack of a master plan against flooding, is somewhat confusing. Escudero explains that former President Rodrigo Duterte did not come up with one such strategy during his 6 years in power. He adds that flooding has been a long-time problem in the country, and if there was a project that was initiated before, the government should have been implementing something now. Escudero further points out that Duterte, being the country's second highest official, has the platform to suggest or execute tangible solutions to problems rather than just call attention to issues. So ngayon gagamitin mo ang iyong posisyon, ang resources mo at platform mo para maging boses? Duterte says she is using her position and platform to be the voice of Filipinos who are left unheard and to show government officials how to command. Dapat doon ka pa nagsalita. Noong pang panahon ng tatay mo. Noong panahon na kayo ang namamayagpag sa Davao City. Na hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin dahil kayo pa rin ang may hawak ng Davao City. Ito nga, sabi nga natin, sa bawat salita ni VP Sara, babalandra talaga sa inyo yan. Kasi kayo mismo, mukhang walang ginawa. Pero sa mga pambabatikos na yan, nagsalita na si PBBM. Ang sabi nga, imbis na ubusin ang oras sa pambabatikos,
at paninira, ubusin na lang ang oras sa pagkakaisa. Well, I think tama naman yun. Ang pinakamahalaga ay magkasundo tayo kung ano man ang pinakamaganda para matulungan natin ang ating mga kababayan. Yan ang ating gagawin at sabay-sabay natin gagawin. At inuuna natin lagi ang ating mga kababayan. Inuuna lagi natin ang Pilipinas. Pero hindi dapat tigilan din kung may pamumuna at may ebidensya. Kapag may ebidensya, malinaw na lumabag din ang gobyerno, ang administrasyon, sa batas, at sa anuman dapat na gawin nilang tungkulin. Dapat pa rin punahin. Pero kung ito ay pamumulitika lamang at gusto lamang sirain ang administrasyon nang walang sapat na basihan at gusto lang pabagsakin ang gobyerno sa pagsasabing motivated ng cash, cocaine at champagne, mababaw naman yun. Dapat munang suriin ni VP Sara kung ano ba ang nangyari sa panahon ng kanyang ama bago niya muna pukulin ng pintas ang kasalukuyang administrasyon. Muli, hindi natin sinasabi na hindi dapat batikusin ang kasalukuyang administrasyon. Pag may mali, dapat punahin. Dapat ding ipaalam sa taong bayan. Pero sabi nga natin, dapat may sapat na ebidensya. At dapat bago mamintas, may nagawa na rin siya. At dapat alamin din niya kung ano bang nangyari sa nakaraang administrasyon. Dahil ang issue niya na pinupukol ngayon ay bumabalandra sa administrasyon ng kanyang ama. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tangikilikas na ipapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.